ganap na alagad ni Jesus. Siya ang buong pananalig na nagpahayag na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Dahil dito, nawika ni Jesus, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Ang imaheng ito po ay nasa pangangalaga ni Brother Dean Puti Gonzalo. Ang sumunod na karosa, Apostol Santiago Malo. Si Santiago ang nakatatanda ay naging isa sa mga unang mga alagad ni Jesus. Kilala rin siya bilang Santiago ang mas dakila at Santiago na anak ni Zebedeo. Nasasaad na sila Santiago at Juan ay kasama ng kanilang ama sa baybay ng dagat nang tawagin sila ni Jesus upang sumunod sa kanila. Si Santiago rin ang isa sa tatlo lamang ng mga apostol na pinili upang magsaksi ng transfigurasyon ni Jesus. Ang imahe ito ay nasa pangalaga ni Brother Gary Santiago. San Felipe Apostol. Ang pag-ayon ni Felipe kay Nathaniel tungkol kay Jesus, ang pinakaunang naitala niyang pagsunod bilang alagad ni Jesus. Si Felipe ang alagad na nag-asikaso sa halagang kailangan upang mapakain ang 5,000 tao. Pagkatapos ng huling hapunan, humiling si Felipe na ipakita sa kanila ni Jesus ang Ama, na sinagot ni Jesus na, ang nakikita sa akin ay nakakakita na sa Ama. Ang imaheng ito po ay nasa pangangalaga ni Brother Sasuke Olpindo. Ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang ina. Marahil ay wala nang itinapa sa pamamahal na masakya sa kanyang ang bawang pamamaalam ay bigat sa kalukuran at mahirap tanggapin. Kung kaya't tanging pagtitiwala lang sa Diyos ang ating masasanggalan. Umabot ng pakasakit sa kalooban ay muling makikita ang ganap na pagsunod ni Maria sa kalooban ng Ama. Kahit alam niyang kaamarakin ng kanyang anak, ang matinding hirap na maghahantong sa kamatayan, kabahagi ang mahal na Birhen sa pagpapakasakit na naghatid ng kaligtasan sa sangkatauhan. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Edel Rosero. Ang susunod na karosa, ang karosa ng huling hapunan. Noong gabing ipinagkanulo siya, kinuha ni Jesus ang tinapay. Pinagpala niya ito, pinagputol-putol at ibinigay sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, kunin ninyo, kainin ninyo, ito ang aking katawan. Kinuha niya ang sarong at nang makapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat, ito ay ang aking dugo ng bagong tipan. Nabuhos ito para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng marami. Sa bawat pagdiriwang ng banal na misa, ay binubulitan natin ang pagpapakasakit ni Jesus gaya ng kanyang inihabilin sa atin. Ang mga imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Chargy Hanayro. Ang pananalangin sa halamanan ng Gethsemane. Gaya ng kanyang kinagawian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga pamilya, kasama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo, hindi kayo madalit ng bukso. Lumayo ka sa kanila, mga isang tubunan ako at layo, doon lumipot sa kalayo. Ama, kung maaari kayo sa akin ang kalis na ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ko. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Dennis Wood. Senyor Cautivo, dinakip nga si Jesus at iginapos ng mga bantay na Hudyo at ng mga kawal na Romano na pinamumunuan ng isang kapitan. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Kyle Denver Venice. Ang susunod na karosa, si Jesus ay pinirma.
Ebanghelyo mula kay San Mateo na ang ating Panginoong Jesucristo nang siya'y sinimulan ng mahirapan, tinuraan siya ng iyan, tiniringan, at pinagsusundo. At siya'y nilubog ng mga bantay. Matindi at napakasakang mga bagay ang tinamulan ang ating Panginoon sa kanyang pagtatrap sa Kalbaryo upang tayo'y iligtas sa sala. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Azed John Martin. Susunod na karosa. Si Jesus ay dinala sa hukuman ni Pilato. Si Jesus ay dinapos, dinala sa labas at iniharap sa gobernador na si Pilato. Samantala, tumayo si Jesus sa harap ng gobernador at tinanong siya nito, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" "Ikaw ang nagsasabi niya," sagot ni Jesus. Subalit nang magparatak sa kanya ang mga punong pari at ang matatandang pinuno, ay wala siyang sinabing anuman. Tinanong ni Pilato sa mga tao kung sino ang nais nilang mapalaya sa pagitan ni Barabas at ng ating Panginoong Jesucristo. Pinili ng mga tao si Barabas at hinatulan si Jesus ng kamatayan at pagkakapakos sa krus. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Antico, Sanchez, Dulce at Cruz. Ang paghahampas kay Jesus sa haligi ng bato. Sa pagnanais ni Pilato na biglang lubog ang napakaraming tao, ay pinalaya niya si Barabas sa kanila. Si Jesus naman ay binigay sa kanila. Siya ay binuko at hinihirapan, ngunit hindi binuko kahit isang salita, tulad ay lumang at patay. Hindi na ito nasa pangalaga, gagawin sa buhay. Matapos tugyamin, kanilang inalisan siya ng malabas, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Buong pusong tinanggap ni Jesus ang mabigat na krus na papasanin niya patungong Kalbaryo. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugan ang siyang tatanggap sa parusa ng karami, at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Kevin Carlo Bala. Ang pagpasal sa krus, Senyor Israel. Kaya tinigay nila sa kanila si Jesus upang ipako sa krus. Dinala si Jesus na mga sundalo palabas ng Kristo. Pinakasan nila kay Jesus ang kanyang krus papunta sa lugar na tinatawag na lugar ng Gulo, na sa wikang Hebreo ay Golgotha. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Sister Daisy Young Evelyn. Susunod na karosa, nasalubong ni Jesus ang kanyang ina. Damhin natin kung gaano katindi ang hirap ng kaloobang masalubong ng ina ang kanyang anak, nasugatan at pinahihirapan. Bagamat malinaw kay Maria ang lahat na tatahakin ni Jesus, siya man ay nagdurusalim sa pagpapakasakit ng kanyang anak. Si Maria ay tagasunod ni Kristo kahit nasa daan ng kahirapan. Kabahagi siya sa paghihirap at pagpapakasakit ni Jesucristo. Ang imaheng ito po ay nasa pangangalaga ni Brother John Maurice Monto. Ang susunod na karosa at ikalawang pagkadapa ni Jesus. Pagbulay-bulay mo, kaluluwa, kung bakit niya ang Panginoon ng mga mundo, tinatahapang muli. Ang kanyang mga paa ay sugatan, ang kanyang mga binti ay nakakataw, at ang kanyang mga balita ay mga sugat ay nagsabitan ng Diyos. Sa kasamaan ng daan, siya'y napait at natapa sa mundo. Ang imahe nito ay nasa pangalaga ni Brother Jerome. Susunod na karosa, Santa Veronica. Gaya ang kanyang hira. Tinanggap ito ni Jesus at isinulat sa kanyang mukha. Ang imahe ng mukha ni Jesus ay nakatatak sa birang na ito. Sa kasalukuyan, ang naturang birang ay nakatago sa St. Peter's Basilica sa Roma. Ang imahe ito po ay nasa pangalaga ni Brother. Sa krus ng Karapos. Sa wakas, iniwalay ang kanyang espiritu sa kanyang katawan at namatay siya. Pagkamatay niya,
Alam piraso ng lindol ang malalapit na po. Nahati sa dalawa ang sabi ng lindol. Tatapos ang mga kalang na natin. Panginoon, tayo nilalapastangan ng isa sa mga salarin sa Cavite. Sumagot si Dimas, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Iginawad sa atin ay yakong nararapat sa ating mga ginawa. At sinabi niya, ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Edgar Camunggol. Santa Maria Acobe. Si Maria Acobe na asawa ni Cleopas ay isa sa tatlong Maria na unang nakakita sa walang lamang libingan ni Jesus noong linggo ng pagkabuhay. Siya ang ina ni Santiago na kasama ni Maria Magdalena at Salome na nagpunta sa libingan upang lagyan ng pabango ang pagkay ni Jesus. Sulit ay muling nabuhay. Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad ni Jesus at sinabi sa kanila, nakita mo ang Panginoon, ang Kristong nakahiyay at walang buhay dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay naghirap at namatay dahil sa walang pakundangan nating paglapas. Karosa, ang Mater Dolorosa. Inilalarawan dito ang hapis ni Maria habang siya ay nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus. Masdan ng kanyang puso na may tarak ng palaraw na nagpapakita ng pitong hapis na naranasan ng mahal na ina. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng hapis. Ang nagpakasakit na ipinako sa krus ay sumasa iyo. Bukod kang namighati sa babaeng lahat at tanging kay sa kanaman sa mahal na pasyon ng iyong anak ni si Jesus. Santa Maria, Ina ng Manlulus, pahaginan mo kami ng iyong pagpapakasakit. Ipanalangin mo kami naging dahilan ng pagkapako niya sa krus, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Ang imaheng ito po ay nasa pangangalaga ni Brother Val Maurice Martinez. Sa ngalan po ng Ministry ng Kabataan ng Pantiosesanong Dambana at Parokya ng Santa Maria Magdalena, ang aming buong taos-pusong pasasalamat para sa inyong suporta sa Ministry ng Kabataan. Maraming salamat po.